Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. And how precious did that grace appear the hour I most believe, and I believe, and I believe, oh. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. And we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Dawn Prayer Covenant. Ang ating devotion po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Jonah chapter 3 verse 1 to 5. And skip tayo sa verse 10. Babasahin ko po ito sa NIV version. Jonah goes to Nineveh. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message that I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. And now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. And skip to verse 10. And when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring them the destruction He had threatened. Tayo po'y manalangin. Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for the Word, Panginoon, for your Scripture, and may we understand, O Lord God, the message of our devotion
for this morning, O Lord God. Give us strength, O Lord God, for our daily living, for our daily use, O Lord God, sa office man po yan, sa school or even sa bahay, Panginoon. Naway kayo po ang manguna, pumigitna sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po at samot dalangin po namin. Amen at Amen. Right now po, sa binasa po natin, we know the story of Jonah, na inutusan po siya ni God at hindi siya sumunod sa pinag-uutos niya. Siyempre, nagkaroon siya ng struggles, di ba? Nagkaroon siya ng punishment or consequence sa action na kanyang ginawa. Pero ang pinaka-main story po natin, or yung character ngayon po natin, sa devotion po natin, is the people of Nineveh. Wow! Sabi nga po dito ng Bible scholar, according to the Bible scholar, is Nineveh was a wicked city or makasalanan na syudad. So Jonah was sent to tell the message of God and that he will destroy the city of Nineveh. And when they heard the message of God through Jonah, sabi nga nun, on verse 10, sabi nga po doon, na agad silang sumunod at nang nakita nila at nang nakita po ito ng ating Diyos, hindi niya sinira or He didn't destroy the city of Nineveh. Anong gusto pong ipahiwatig po ng Diyos sa ating buhay? Or sa mensahe or sa scripture na binasa po natin, ang gustong ipahiwatig po ng Diyos sa atin ay gusto niya siguro or gusto ng ating Diyos na wag nating hayaang may mangyari pang masama bago tayo kumilos. Katulad ni Jonah, di ba? Bago muna siya sumunod sa ating Panginoon, syempre naka-receive siya ng consequence, ng parusa because of his action bago siya sumunod sa ating Panginoon. And at that time, di ba, sabi niya sa people of Nineveh, I will destroy this city kung hindi kayo susunod. At that time, the people of Nineveh believe, di ba? Believe and follow and listen and obey of our Lord, di ba? Sabi niya sa isang cognitive development ng mga bata, is by learning by experience. Yes, alam natin, di ba, sa mga maliliit, di ba, lalo na sa mga infant, bago sila matuto, kailangan muna silang kumilos. And once na sila kumilos, it's either good or bad, and because of their action, meron silang natutunan sa kanilang ginagawa. And ganun din tayo as a Christian. Sometimes, natututo tayo by experience. Lalo na po, there are some victories, and most of our experience were bad experience. Diba? Tama po ba? Especially, lalo na po sa ating mga motorista, diba? Alam na natin na mag-ingat, lalo na po sa pagmamaneho. Pero syempre, diba, sarap magmaneho ng motor, overspeeding, and consequence, syempre, ma-aksidente ka. And once na ma-aksidente ka, diba, natututo ka na, wag na lang ako mag-overspeed, baka ako kasi ma-aksidente. Ganon din tayo as a Christian, di ba? Pero ang gusto dito, sabi nga po ng ating Panginoon, hindi ba pwedeng learning by listening? Ang gusto kasi ang pahiwatig ng ating Diyos is na matuto tayo kahit nakikinig lamang, di ba, sa Kanyang salita or even sa ating mga magulang. Yan po ang paboritong gawin ng ating mga magulang na mapagsabihan tayo, di ba? Lalo na po sa mga bata, di ba? Lagi tayong napagsasabihan ng ating mga magulang or minsan na pag-uutusan or minsan nasasabihan tayo sa kanilang mga experience, di ba? Sabi nga po nila, merong kasabihan na papunta pa lang tayo sa destinasyon na pupuntahan natin, sila ay pabalik na sa kanilang napuntahan na nila at pabalik na sila sa kanilang kinaroroonan, di ba? At because of their experience, mga veterans na sila, they share their experience to us. All we have to do is to listen to them, di ba? Just like gustong ipahiwatig po ng ating Diyos sa atin, na gusto ng ating Diyos na makinig tayo sa Kanyang salita. Madalas kasi anong tawag dito, pumapasok sa kabila, di ba, lumalabas sa kabila, pumapasok sa tenga, di ba, lumalabas sa kabila. Ganun po kasi tayo eh. Hindi natin na i-apply, hindi po natin napapakinggan ang ating Diyos, or hindi natin nasusunod ang ating mga magulang. And that's why I challenge to all of us. Sometimes na we must be humble ourselves, di ba? Especially kahit sabihin natin na alam ko na yan eh, hindi ko na kailangan makinig. Pero sabi nga po ng ating Panginoon that we must listen, we must humble ourselves, listen to them, and follow our Lord, our parents, and also, syempre, ang ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay napupuri
Nagpapasalamat kami sa inyong message, Panginoon. Alam po namin na mahirap sumunod, mahirap makinig, Panginoon. Pero alam po namin, nandiyan po ako kayo para gumabay po sa aming buhay, Panginoon. At huwag yung hayaan na may mangyaring masama bago kami kumilos, Panginoon. Kaya bigyan niyo po kami ng wisdom, O Lord God. We ask, O Lord God, for your words, for your Spirit, Panginoon, to guide us in every action that we do, the decision that we will make, Panginoon. And we claim the victory of our lives. Alam po namin, madaming mga struggles kaming pinagpe-pray through finances, through health, and also for our family, Panginoon, and also even to our workplace, Panginoon. Or meron kaming panalangin na inaasam or hinihingi po sa inyo, Panginoon. We pray for it, O Lord God, and claim the victory. Alam po namin sa this taong pong ito, we claim the victory for this year 2024, and there is nothing is impossible, Panginoon, sa inyong pangalan. And we ask this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen po. Maganda pong umaga po sa atin lahat.